Ang true crime story natin ngayon ay tungkol sa binansagang Real Black Widow ng Amerika. Panooring mabuti para sa pinakamalalang twist ng kasong ito. Si Stacy Castor, isang ina sa dalawang anak at asawa, ay kinasuhan ng pagpatay sa kanyang dalawang ex-husband gamit daw di umano ang antifreeze or coolant para sa sasakyan. Kinasuhan rin siya ng tangkang pagpatay sa kanyang 20 taong gulang na anak na babae. Isa-isahin natin ang naganap sa krimen at mag-comment pagkatapos ng video na ito kung ano sa tingin nyo sa kasong ito. Ako po si Ces, ang inyong Pinoy Crime Documentary Narrator. Ako ay nagbabahagi ng mga true crime na isinalin sa Tagalog. Kung kayo ay mahilig sa mga true crime documentaries katulad ko, mag-like na at mag-subscribe sa aming channel. Lahat ng documentaries ay ni-research ko gamit ang public records, news, and archive materials. Si Stacy Ruth Daniels ay ipinanganak noong July 24, 1967 sa Clay, New York, USA. Anak siya ni Jerry Daniels at Judy Eaton. Kilalanin natin si Stacy Ruth Daniels at ang kanyang unang asawa. Noong 1985, nakilala ni Stacy si Michael o Mike Wallace noong siya pa lang ay 17 years old at agad nga silang naging magkasintahan nito. Nagkaroon sila ng panganay na si Ashley noong 1988 at nagpakasal na nga sila noong April 7, 1990. Noong 1991 naman, nagkaroon sila ng pangalawang anak na si Bree. Si Stacy ay nagtatrabaho sa isang kumpanya sa isang ambulance dispatch company, habang si Mike Wallace naman ay nagtatrabaho sa gabi bilang mekaniko. Ngunit kapos pa rin sila sa pera kahit na dalawa silang may trabaho, marahil ay dahil na rin si Michael D. Umano ay may mahabang panahong adiksyon sa drugs at alcohol. Ayon kay Stacy, si Mike ay labis na malapit kay Bree at paborito niya itong anak. Si Stacy naman at ang kanyang panganay na anak na si Ashley ang mag-best friend. Sa kabila ng kanilang closeness sa mga anak, nagkahiwalay pa rin ang mag-asawa at kumalat ang mga chismis na pareho silang may mga kalaguyo at dahil na rin siguro sa bisyo ni Mike. Punta tayo sa mga pangyayari bago mamatay si Mike Wallace. Noong huling bahagi ng 1999, nagsimulang makaramdam na sakit si Mike. Ang mga miyembro ng pamilya ay nag-alala, palagi raw siyang umuubo at hindi makalakad ng maayos at tila namamaga. Habang nagpapatuloy ang kanyang hindi maipaliwanag na karamdaman hanggang magpapasko ito, pinayuhan siya ng kanyang pamilya na magpakonsulta na sa doktor. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw siya noong January 11, 2000. Ang kanilang anak ni si Ashley ay 11 taong gulang pa lamang noon at magkasama sila ni Mike noong mamatay ito. Iniisip ni Ashley na siya ay may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang ama. Napansin niya ang masamang itsura ng kanyang ama noong araw na iyon, ngunit hindi niya ito pinansin. Sinabi ng mga doktor kay Stacy na ang pagkamatay ni Mike Wallace ay atake sa puso. May pagdududa naman ng kapatid ni Mike na si Rosemary Corbett na atake sa puso ang sanhi at humiling siya ng autopsy, ngunit tumanggi si Stacy. At sinabi ni Stacy na naniniwala siyang tama ang mga doktor tungkol sa sanhi ng pagkamatay ni Mike. Isang dating kaibigan naman ni Stacy ang nagsabi na gusto na raw mag-divorce ni Stacy nang magkasakit si Mike noong winter ng 1999. Matapos pumanaw si Mike Wallace sa edad na 38, nakolekta ni Stacy ang tumataginting na $55,000 or 3.1 million pesos na life insurance policy. Nagpakasal si Stacy sa kanyang pangalawang asawa na si David Castor noong August 16, 2003. Nagkakilala si Stacy at David Castor noong 2001 dahil sa boss ni Stacy. Si David Castor ay mahilig sa outdoors at magaling siya sa kanyang trabaho. May mga snowmobile siya, four-wheeler at pati na rin bangka. May mga anak sila mula sa mga naunang kasal. Si David ay may isang grown-up na anak na lalaki na si David Jr. At may mga anak na babae naman si Stacy, sina Ashley at Bree. Sinabi ni Stacy na hindi masaya ang mga anak niya sa kanyang muling pagpapakasal. Hindi nila gusto na mapalitan ang kanilang ama. Naging mahirap ang pakikisama ng mga anak ni Stacy kay David. Inaasahan raw nila na sundin ang lahat ng sinasabi niya nang walang tanong.
Nagbago ang lahat noong August 22, 2005, Lunes. Tumawag si Stacy Castor sa 911 at sinabing hindi pumasok ang asawa niyang si David sa trabaho. Ayon sa kanya, huling nakausap niya si David ng alas 5 ng umaga noong linggo. At naglak nga di umano siya sa kwarto at hindi na pinapapasok si Stacy. At sinabi na nga ng Onondaga County Sheriff's Office na inilarawan ni Stacy Castor ang mga ikinikilos ni David noong weekend bago maglunes. Araw upset si David at kinuha ang isang bote ng Southern Comfort o American Whiskey at pumasok sa kwarto at nilak ang sarili. At ayon sa mga ulat na lasing daw si David at hindi na ito muling lumabas. Sinabi ni Stacy kay Diane Leshinsky na isang detective sa Onondaga Sheriff's Office noon na ang inisip niya ay natutulog lang ito upang gumaan ang pakiramdam. Sinabi rin niya sa kanyang kaibigan na si Danny Coleman na alam niyang natutulog si David dahil nang ilapit niya ang tenga sa pinto, narinig niyang itong natutulog. Pinasok ng mga pulis ang kwarto at natagpuan nga si David Castor na patay sa isang tila pagpapatiwakal. Kita ng mga pulis ang dalawang baso sa nightstand katabi ng kama. Isa ay may laman na kalaunan ay nakilala bilang antifreeze, isang coolant para sa kotse. At sa ilalim ng kama ay natagpuan nila ang isang bote ng antifreeze na walang takip. Nang manghanap ang mga pulis sa kusina ay may nakita silang isang turkey baster na amoy alkohol na itinapon sa basurahan. Nagsimula silang magduda na may naganap na foul play. Sabi raw ni Stacy sa mga pulis ay si David daw ay depressed dahil kamakailan lamang ay namatay ang kanyang ama at marahil ang kanyang pag-inom at pagpapatiwakal noong Lunes ay dulot ng sobrang kalungkutan sa pagkamatay nito. Ang mga nakakakilala naman kay David kasama ang kanyang ex-wife na si Janice Farmer ay hindi makapaniwala na kaya niyang gawin ang magpatiwakal. Susi naman inimbestigahan ng mga pulis ang mga ebidensya at lalong-lalo na ang asawa nito na si Stacy Castor. Natuklasan ng mga pulis na nasa last will and testament ni David ay iniwan niya ang lahat ng ari-arian sa kanyang asawa na si Stacy at dalawang anak ni Stacy na babae na si Bree at Ashley at walang ni isang mana sa kanyang anak na lalaki na si David Jr. 3 buwan matapos ang pagkamatay ni David, nakipag-ugnayan si Detective Dominic Spinelli ng Onondaga County Sheriff Department sa mga investigador ng Cayuga County upang alamin ang tungkol sa pagkamatay ni Michael Wallace, ang unang asawa ni Stacy. Sinabi niyang mayroong mga pagkakapareho sa pagkamatay ng dalawang asawa. Si Detective Dominic Spinelli ay nanatiling nagdududa at nagsimula ng masusing investigasyon na tumagal ng 2 taon. Nagdesisyon ng mga investigador na hukayin ang katawan ng kanyang unang asawa na si Mike Wallace at suriin ito upang makita kung may mga crystals ang kanyang katawan dulot ng antifreeze. Noong September 5, 2007 nang hukayin ang katawan ni Michael Wallace, ang unang asawa ni Stacy. Sa mga panahon na ito, nag-set up ang mga pulis ng kamera sa bahay nila Stacy at isa sa sementeryo kung saan parehas na nakalibing ang dalawang lalaki. Nilagyan rin ng mga pulis ng wiretap ang kanyang phone at isa na nga roon ang mga tawag na nalaman nila na pumunta sa sementeryo si Stacy pagkatapos makuha ng mga otoridad ang katawan ni Mike Wallace. Sinabi ng mga detective na kung totoong tapat si Stacy sa kanyang pagmamahal sa kanyang dalawang naging asawa, dapat ay bibisita siya sa kanilang mga libingan. Gusto nilang obserbahan ang kanyang kilos, ngunit hindi kailanman bumisita si Stacy sa sementeryo. Isang toxicology screening ang nagpatunay na si Mike Wallace ay pinatay din sa pamamagitan ng pagkalaso ng antifreeze. Sinabi naman ng coroner na si David Castor ay namatay rin sa pamamagitan ng pag-inom ng nakamamatay na dose ng antifreeze. Isang DNA screening ang naganap at nagmatch na nga ang fingerprint ni Stacy Castor sa baso na may antifreeze at sa turkey baster. Pinaniniwalaan nilang ginamit ni Stacy ang turkey baster upang pilit na painumin siya nang siya ay labis na manghina. Noong September 7, 2007, inimbitahan si Stacy para sa interogasyon. Tinanong ni Detective Spinelli kung aling baso ang nilagyan niya ng cranberry juice. Tila nadula si Stacy at sinabi, "Well, when I poured the I mean the cranberry juice." Noong sinabi ng detective na tila nadulas siya, inakusahan niya ito na siya ay nafe-frame up at ipinatigil ang interview.
Habang gumugulong ang investigasyon at naghahanda na para kasuhan si Stacy, may nangyaring hindi maganda. Noong September 14, 2007, tumawag si Stacy sa 911 para i-report na mayroong nangangailangan sa bahay nila ng medical attention. Natagpuan ni Bree si Ashley sa kanyang kwarto, bukas sa mga mata at bibig nito pero hindi siya nagre-respond. Sabi ni Stacy sa 911 na uminom raw si Ashley ng pills. Nagsimula namang sumuka si Ashley habang nasa 911 call si Stacy. Sinabi ni Stacy sa operator na uminom si Ashley ng Ambien at isang bote ng vodka. Napansin ni Bree na may isang papel na nakalagay sa kama. Nasabi ni Bree na wala namang papel kanina nung una siyang pumasok sa kwarto ni Ashley. Nang binasa niya ang nilalaman ng papel, laking gulat niya na kinuha ni Stacy ang papel at sinabi sa operator na may iniwan na note si Ashley at baka daw ito ay isang suicide note. Sinugod si Ashley sa ospital nung una hindi ito nagre-respond pero kalaunan ay bumuti na rin ang kanyang pakiramdam dahil naagapan ng mga doktor ang maaari pang mas lalong masamang mangyari. Sinabi ni Sergeant Norton kay Ashley na natagpuan siyang walang malay at may type note na nakita. Nakasaad sa type note na umaamin siya na siya ang pumatay sa kanyang ama na si Mike Wallace at stepfather na si David Castor at siya ay magpapatiwakal. Ngunit pinabulaanan ito ni Ashley na wala siyang sinusulat at lalong wala siyang pinapatay na tao, lalong hindi siya uminom ng kahit anong pills. Sinabi ni Ashley sa kanyang interview na ang ina na si Stacy ang may pakana nito. Sinabi niya kay Sergeant Norton na 2 araw ang nakakaraan, stressed siya dahil sa pagkuha ng katawan ng tatay niya mula sa sementeryo at nagsuggest daw ang kanyang ina na mag-inuman sila hanggang malasing. Noong gabi na September 12, nag-inuman ng mag-ina. Pagkatapos raw noon ay natulog na siya sa kwarto. Kinabukasan September 13, nakapasok pa siya sa klase kahit may hangover siya at nung umuwi si Ashley bandang tanghali, inaya na naman siya ni Stacy na uminom. Pumayag si Ashley at sinabi niya na hindi niya gusto ang lasa ng vodka na ito at sinuggest ni Stacy na gumamit siya ng straw para diretso daw sa lalamunan at para hindi niya ito malasahan. Pagkatapos raw noon ay nagpunta na siya sa kwarto at natulog at yan na ang huli niyang naaalala at gumising na nga siya sa ospital. Bandang 4:00 ng hapon sa parehong araw, inaresto si Stacy Castor sa kasong pagpatay kay David Castor at tangkang pagpatay kay Ashley Wallace. Itinanggi naman ito ni Stacy at giniit niyang wala siyang alam. Pakinggan natin sandali at basahin ang kaganapan noong trial. Could be. Could be that you refer to her very negatively, didn't you? I'm sure I did. That's right, because she killed, after all, your 2 husbands, didn't she? Yes, she did. She did. Let's talk about that. Let's talk about a list of reasons why Ashley killed. We'll start with Michael Wallace, her own father. If you had to put these on a list for the jury, let's start with reason number 1. I don't know. No, I'll overrule it. Go ahead. I can't give you a reason why she would do it. So if I give you 10 reasons, we're going to start at number 1, and number 1 is I don't know. Did anybody in the year 2000 know Ashley Wallace better than you? Probably not. Did anybody in the year 2005 know Ashley Wallace better than you? Probably not. And you, as you just said, have been in jail for 16 months for a crime you claim you didn't commit, correct? That's true. And your answer to this jury, when I ask you to give them the number 1 reason why Ashley Wallace killed her own father with antifreeze and then stuffed rat poison down his throat, your answer is, I don't know. Correct? That's correct. Sa trial, nagpresenta ang prosekusyon ng mga ebidensya sa korte at walang nakitang fingerprint ni Ashley sa anumang gamit sa crime scene. At nakita nga sa computer ni Stacy na siya ang nagsulat ng note. Ngunit hindi pa rin siya umaamin at iginiit niyang wala siyang alam. Hindi nagtagal may verdict na ang jury at nahatulang guilty si Stacy sa pagkakapatay sa kanyang 2 naging asawa at tangkang pagpatay sa kanyang anak. At habang sinesentensyahan, nagbigay si Ashley ng maramdaming statement. Basahin natin ang kanyang sinabi.
Makikita namang walang reaksyon ng kanyang ina sa pahayag ni Ashley. Sinintensyahan si Stacey Castor ng 25 years to life in prison sa pagpatay kay David Castor at dagdag pang 25 years para sa tangkang pagpatay kay Ashley Wallace. Pagkatapos ng trial ay ang pamilya ng ama ni Stacey na si Jerry Daniels ay may suspetsya na rin sa pagkamatay nito dahil daw noong 2002 ay nagkasakit si Jerry Daniels at naospital dahil sa sakit sa baga. Inaakala nilang magaling na ito at lalabas pa nga sana ng ospital. Ngunit pagkatapos raw dalawin ni Stacey ang kanyang ama, misteryosong namatay ito. Isang kapamilya naman ang nakakita na binigyan ni Stacey si Jerry ng soda bago ito namatay. At si Stacey lamang ang tagapagmana ng ari-arian ni Jerry. Hindi niya na matatapos ang kanyang sentensya dahil noong June 11, 2016, si Stacey Castor ay natagpo ang walang buhay sa kanyang selda dahil sa heart attack. Sa huli, hiniling ni David Castor Jr. na alisin ang kanyang ama sa pinaglibingan nito at ilipat ito sa libingan ng pamilya.